Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Nakaalis na ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Brunei para sa 2 araw na state visit. Pangunahin layo ng pagbisita ng Pangulo ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Brunei. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., paglagda sa ilang mahalagang kasunduan ng isa sa mga aabangan dito. Kabilang sa mga lalagdaan ang may kaugnayan sa turismo, agriculture at defense. Ayon kay PBBM, bibigyan din niya sa kanyang state visit ang pagpapalakas ng defense ties ng Pilipinas at Brunei. Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. Bandang alas 8 ng umaga kanina, umalis ang delegasyon ni Pangulong Marcos papuntang Brunei. Sa sidelines ng state visit, haharap siya sa business leaders at Filipino community. Pagkatapos ng kanyang 2-day official visit, diretso si Pangulong Marcos sa Singapore upang dumalo naman siya sa Shangri-La Dialogue. Dito bibigyan din ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng seguridad sa riyon. The Shangri-La Dialogue is a very important dialogue because it is a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers. I think it is extremely timely that I attend and put forward and articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region. Sa sidelines naman ng Defense Summit, makikipagpulong si Pangulong Marcos sa bagong Singaporean President at Prime Minister. Samantala, bandang alas 10 ng umaga, lumapag na ang sinasakyang eroplano ni PBBM sa Bandar Seri Begawan International Airport sa Brunei. Nanganganib na bumagal ang pagsasabatas ng mga priority bill ng Marcos administration sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa isang political analyst, partikular na mahihirapang pumasa ngayon ang isinusulong na economic charter change ng administrasyon. Mahihirapan manong makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, may reserbasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin dyan yung Senate President kung ito ay ikukonsidera niya bilang isang priority measure or hindi. No? Pero at the end of the day, again, it's how many numbers do we have in support of the Chacha. Dagdag ni Calilong, hindi lang economic chacha ang nanganganib na bumagal ang pagpapasa, kundi ang ilan pang controversial na panukalang batas. Maaring magkaroon ng pagbagal doon sa mga controversial issues at mga legislative agenda na kinikilala ng administration bilang priority. Pero tingin ko rin naman magkakaroon din naman ng mas mabilis na dispensation ng mga decision tsaka ng mga legislative processes, especially naman doon sa mga legislative measure na hindi ganoon ka-technical or hindi ganoon ka-controversial. Paliwanag naman ni SP Escudero, wala naman siyang problema sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang nais lamang anya niya ay maipresenta o maidetalye itong mabuti sa publiko. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na yan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Ayon sa Senate Leader, ito ang isa sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Magkaiba man anya ang pananaw ng Kamara at Senado, hindi ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso.
Pabor si Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa pagkakaroon ng unicameral system ng lehislatura. Anya, mas magiging mabilis ang pagpasa ng batas kaysa kasalukuyang bicameral Congress. Kung si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang tatanungin, mas mainam kung unicameral ang sistema ng lehislatura sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong bicameral system ang Kongreso ng Pilipinas. 2 chambers ang bumubuo sa legislative system, ang House of Representatives at Senate. Kaya kahit pumasa na ang isang panukala sa isang kapulungan ng Kongreso, kailangang maipasa ito ng isa pang kapulungan bago pirmahan ng Pangulo at tuluyang maisabatas. Kung magiging unicameral ang lehislatura sa bansa, mas magiging mabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas ayon kay Representative Lagman. Gayunman, kailangan munang magkaroon ng pag-amyenda sa saligang batas bago ito maisagawa. But that will have to entail a constitutional amendment because that is an institutional change. Kamakailan, ilang kontrobersyal na panukala ang inaprubahan ng House of Representatives, kabilang na dito ang economic charter change. Subalit hindi tiyak ang kapalaran ng panukala sa Senado na kapapalit lang ng liderato. Ito ay kahit na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic constitutional reforms. Marso nang aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na naglalayong amyendahan ang foreign ownership restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbi naman sa isang Senate subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Chacha. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Itinanggi ni Senate President Francis Cheese Escudero na ang PIDEA leaks ang isa sa mitya ng change of leadership sa Senado. Punto ng Senate leader, hindi umano patas para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyon laban sa kanya kung bakit napatalsik si Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Giit ni Senator Escudero, kung si Senator de la Rosa ang dahilan, siya dapat umano ang pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at hindi si Senator Zubiri. Sinasabing ang investigasyon sa PIDEA leaks ang naging mitya para patalsikin si Senator Zubiri dahil hindi umano nito napigilan si Senator de la Rosa sa pagsasagawa ng pagdinig sa issue na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa sa nananatiling chairman ng Public Order Committee. Patuloy na kinakalap ng Office of the Solicitor General o OSG ang mga ebidensya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sources kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon sa issue ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General o Solgen Minardo Guevara, pag-aaralan nila ito kung mayroon bang sapat na batayan para simulan ang co-warranto proceedings laban kay Mayor Guo. Dagdag ni Guevara, kabilang sa kanilang hinihingan ng mga impormasyon ay ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Education, Philippine Statistics Authority at iba pa. Paglilinaw pa ni Guevara, ang kanilang focus sa investigasyon ay ang eligibility ni Guo na humawak ng pwesto sa gobyerno at hindi ang yaman o ari-arian nito. Maaari rin anya nilang gamitin ang ginawang pagdinig sa Senado bilang reference. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas para sa La Nina. Sa ulat ng NFA, triple ang dami ng rice buffer stock sa pamamagitan ng bagong pricing scheme.
Ayon kay Administrator Larry Lacson, nasa 2.8 milyong sako ng palay ang nasa bodega ng NFA at nasa mataas na buying price range na 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo ng sariwa o basang palay at mula 23 pesos hanggang 30 pesos naman ang kada kilo ng malinis at tuyong palay. Dagdag pa ni Lacson, sapat naman aniya ang stock ng bigas mula sa 126,000 metric tons ng milled rice at patuloy pa itong nadaragdagan upang masiguro ang 300,000 metric tons na rice buffer stock na target ng ahensya para sa nagbabantang La Niña phenomenon. Nakikipag-ugnayan naman ang NFA sa Department of Agriculture o DA, gayon din sa PhilMec, pribadong sektor at mga non-profit organization para makakuha ng mga drying facility para sa wet harvest season. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglikha ng non-teaching positions sa Department of Education. Kasunod ito ng inilabas na Department Order ng DepEd kung saan aalisin na ang admin task sa mga guro upang makapag-focus ang mga ito sa pagtuturo ng mga aralin. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, ilan itong inaprobahan ang non-teaching positions para sa DepEd? Nasa 5,000 non-teaching positions sa mga paaralan ng Department of Education o DepEd sa buong bansa ang inaprobahan nga ng Department of Budget and Management. Sinabi ng DBM na ang paglikha ng bagong non-teaching positions para sa fiscal year 2024 ay naglalayong makatulong sa pagpapagaan sa trabaho ng mga guro. Dagdag din ito sa kakulangan o kawalan ng non-teaching personnel sa mga paaralan at para maibawas sa trabaho ng mga guro ang nasabing administrative task. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa pamamagitan nitong 5,000 non-teaching positions na bubuksan ay mas makapagpo-focus ang mga guro sa kanilang pagtuturo. Dagdag niya na dahil dito ay maaaring mas mapaghuhusay din ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ang non-teaching positions nga sa loob ng DepEd ay Administrative Officer 2 positions na may salary grade 11 para sa fiscal year 2024 at i-deploy ang mga ito sa school division offices at mga paaralan sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay alinsunod din sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga guro. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nanawagan ngayon ang Alliance of Concerned Teachers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan na ang panukalang dodoble sa supplies allowance ng mga guro. Kulang 1 linggo na lang ang nalalabi bago mag-lapse into law ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cos live. Rosalie, ano ba yung nakapaloob dito sa Kabalikat sa Pagtuturo Bill? May 3, 2024 nang isumite sa Malacanang itong Kabalikat sa Pagtuturo Act na layong doblihin ang kasalukuyang 5,000 pesos na halaga ng teaching supplies allowance. Kulang 1 linggo na lang ang nalalabi bago ito mag-lapse into law. Kaya nanawagan na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Alliance of Concerned Teachers o ACT na pirmahan ang panukala. Ang grupo ang nagsulong nito at naglobby na taasan ng allowance para sa teaching supplies. Noong December 2023 nang maipasa ito dito sa House of Representatives kung saan 7,500 pesos ang inaprobahang provision para sa school year 2024 to 2025. Samantalang 10,000 pesos naman para sa school year 2025 to 2026. Gayunman, 5,000 pesos lang ang naaprubahan sa Reconciled Senate Bill o Reconciled Senate Bill 1964 at House Bill 9682 ng Bicameral Conference Committee para sa school year 2024 to 2025. Gate naman ng Alliance of Concerned Teachers, huwag sanang i-veto ni PBBM ang panukala dahil anila matagal nang abonado ang mga guro sa mga pangailangan sa pagtuturo at hindi talaga sumasapat yung 5,000 piso kada taon. Dagdag pa nila, maging yung pagkukumpuni sa mga classroom tuwing brigada eskwela ay kinukuha pa rin umano sa sariling bulsa ng mga guro. Balik sa iyo, Aga. Sa kapapasok lamang na balita,
patay ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa isinagawang operasyon ng Special Action Force sa barangay Tandubas, Tawi-Tawi. Sa naturang operasyon, sugatan din ang 3 miyembro ng SAF na patuloy na ginagamot sa pagamutan. Alamin natin ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Lea, sino itong Abu Sayyaf Group member at ano-ano ang mga kaso nito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagsilbi nga ng warrant of arrest sa mga miyembro ng Special Action Force laban kay Udon Hasim alias Puto at Ka sa mga kasong 4 counts of frustrated murder. Subalit na laban si Hasim sa mga otoridad dahilan para mapaslang ito at masugatan ng 4 niyang tauhan. Sugatan din, Aga, ang 3 Special Action Force Commando na patuloy na ginagamot sa ospital. Nakuha kay Hasim ang matataas na kalibre ng baril, mga bala at shabu. Si Hasim ay kabilang sa grupo ni ASG Sub-Leader Idang Susukan na responsable sa mga kidnapping activities, pag-atake sa government forces at terroristic activities gaya ng mga ambush sa Sulu. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibilidad na mahulog sa silangang bahagi ng Pilipinas ang debris mula sa rocket na ilulunsad ng North Korea. Ayon kay PhilSA Director Mark Talampas, base sa Notice to Airmen o NOTAM, may drop zone sa silangan ng Pilipinas ngunit kinukumpirma pa kung gaano kalaki ang drop zone sa loob ng IS. Anya, karaniwang nahuhulog ang debris ilang minuto matapos ang rocket launching. Pinapayuhan ng PhilSA ang publiko na ipaalam sa mga lokal na otoridad kung may mga pinaghihinalaang debris na makikita sa dagat o lupa. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.